tough You year. cannot, ano mo sabi? Tough year. Daghang challenge, daghang Sabi, were you able to successfully overcome all those challenges? You cannot do the same thing again and again and Tradition. expect different result. Okay? So if you want to see change, push ba ang imong mga pamagi? Okay? Kanang average, dili na siya magka-produce of excellence. Kung sa may enemy sa kuan, excellence, naka, hindi na ko kamo sinso. Average. So, kung sa may, kita sa kitang demand of progress atong member. But do you demand progress ay mong kaugalingon? Number one, indifference to growth. Okay? Kasi may kasabot indifference to growth. Yan ang example. Yan ito kung boxel. Kasi kung pasang libro siya, kung palit libro niya. Palit ko ang libro, tulong ka buo. Pagkuha na ko boxel, ito sa Robinson. Eh, pala na ko ito sa pastor. Taga dito, silingan pa no yun. Pastor, siya na magdala. Libro, palit ko libro. Sige, palit libro ba? Ikot na ng sige palit libro. Hindi na sige palit libro. Kaya na kita palang taon. Kaya, undang na anak pastor. Undang mo niya basa. Kung pa na niya kung basa itong uban, di palit na kung bago, harap kung sahod. Yung undang na nakita nga nakita nakatunan. Panginoon niya dagan ang nakatunan. Sarado na nila hindi ka na sinto pa. So, kining balik kita na itong indifference to, bro. Yun, napagitawag bad companion. Di yung ka mahimong excellent kung imong mga kuyong buluyagon. Di ka mahimong excellent kung imong kuyong nga pastor. Ha? Puro na katuwa pastor pa nga. Pag pangandos ilang pagkapastor pa. Dahil sunod ka ng pasapot na yung visiting sale ka ng puro na sala daw. Kita mga pastor, dahil kita mga butang nga atong isulti sa atong kaugalingon nga mahulog na itong mga lies that we tell ourselves. Example. Example, because there are 10 lies. Naganan tabong duha. Number one example. I don't have enough time. That's a lie. Naagay time, hindi nagkabulong umanin. Ano na example? Ako rin gusto, ako rin nakikita na ko. Oh, that's a lie. Dahil nakikita niyo mo. Duha. Ang Ginoo, kung isa ka na. So, ay kong ingon nga, ang pwede na ko mo, nakpatsa kay may nakakita na ko, o pwede na ko bukubit ini, kay may nakakita na ko. You're lying to yourself. Ang Ginoo nakakita. Ang kaaway nakakita. Manamatawan niya yung lie. Ikaupat, taste of worldly amusement. Kanang ma-hook up na kay kas mga worldly nga mga kalingawan. Lack of motivation. Sabi niya motivation kanang Kaikag. Pagdasig ka. wala pagdasig ka. Kaikag, guro.
Kaikag. Pag-ikag, paggasig. Kulang sa kaikag. Lazy and unwillingness to improve. Tambulan o dili willing to improve sa kaugalingon. Dahil Dihay pastor nga dinoon ako pas siya ko kwaton para mo improving ako in English. So siya yung basahan ka, magbasa ang Bible ng English yan. Kung kang basa nga makadungog ka para makarealize kang sakto ba ni mong pagka-pronounce or really. O yan, tanto ni mong basa-basa ang grammar, ang imong grammar, nang maka-adjust ng grammar sa imong ibasa. Hindi naman po na may basa pa. Kaya talaman pag-andok eh. So, kinapulan, hindi ko na improve. Okay. So, ikaw nang invading enemy territories. Sabi sulti sa Isaiah 54, expand your Tent. territory. Sorry. Expand your sphere of influence. So, ang inyong influence, this team and man, expand. Sa inyong komunidad, ang inyong influence, expanded pa. Raise the level of your vision and goals. Do not settle for average. Go for excellence. Conquer new places for Christ. So that may chance nga mo open ang bagong area, Bible study, do it. Expand the kingdom of God in your life. So, do you expand your territory? Amen. Ikapito, think triumphantly. Dapat nanguna-una kang madaugon. Kaya manaling mo na niyo. Philippians 4:8. And finally, brethren, whatever things you are, whatever things are true, Honest. whatever things are Noble. noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, Think. meditate on this thing. We each think about 6,000 thoughts a day. Kantanan, paghuna-huna. 60 times ka paghuna-huna kada adlaw. 60,000 times. And nobody is responsible for those thoughts often than the person thinking them. Ikaw ang responsible na. Kumusta man imong mga huna-huna? You control what you think about. And you control how you act on your ideas. So choose to live by what God's word says, regardless of how you feel. So kung unsay gisulti sa Biblia, sunda bahalag ang imong gibati dili mao. Think like a victor, not like a victim. Sa unsang paagi ka nga magunahuna nga mura ka o biktima. Kaya yung sample ba? Sa unsang paagi nga you will be thinking like a victim. Diba? Ako, para na ako, Pastor, ignorance. Meron din negatibo iyo na una. Most likely, you will be going against the principle of the Bible.
Oo. Amen. Sampai mo paampit ya. Knowing where He is sending you. Ano pa? Kung pamuhaton ka niyo, usa ka putang sa guwa ka sa boto man lang. Waiting for God's timing without knowing when it will come. Kita mo gudi ta kaulat. Ano man, naanan man tag instant noodle, instant coffee, 3-in-1. Expecting a miracle without knowing how God will provide for it. God's purpose without understanding the circumstances. Hindi ka kasabot, tumanda kay mas bright ang ginauni mo. Amen? That is yield. Yield to God. Successfully. Pursuing God, the building, altar, investing your life, overcoming, triumphantly, andun sa katapusan, ang acronym na is priority. Okay? Ang process ba kay usahay super kwanta ba spiritual pagdeal nila sa adlaw-adlaw Sobra na. makalingkawas nila sa inana nga kahintang sa kinabuhi. Kay para to sayon ang process pero para nila lisod. So munay challenge unsaon nato pag like for example sa panahon karon lahi ang mentalidad sa mga tao ron. Oh, young generation. Oh. Dali. Sa unang panahon, sayon kay pagsulti kana Kristohanon, sinutan pa lang Kristohano na sa unang panahon. Pero karong panahon na, pasuuta ko na ang mga tao ron sa mga Kristohanon sa unang panahon. Pasuuta sila karon. Dili na. Unang ang process pag-transfer ba? Munay kinahanglan wisdom. Munay Diha ka to mo come into mo desire tag excellence o effectiveness. Kay ang imong effectiveness diha mo sulod ng imong pag-employ nimo sa classes nga ang mga tao nimo ma-effectively paano sila ba matuluan para mausapon ilang kapudanan. So, kato na yung pastor medyo, usay kita mga pastor, mga super, paano kita, super spiritual ta, and then, ining, ang pagpamaagi na sa pag-relay sa proseso, sometimes dili na to i-consider ang example, mga bagong tubo ron, mga millennial, Gen Z, lahi na sila. Lahi nilang approach. Okay? Example, ako anak, Gio, yung ko niya, ayaw na, dili na mao. Dili na na pag-ibig ministry. Namin yung galingon. Yeah. Ipiti mo po. Okay ko. At pinalin niya, pagkakulang na din, ipiti mo sila hangkuan ba? Ilang generation. So, dahil pa maagi. So, kita mga medyo hamtong-hamtong ng gamay, we should learn about them. Kaya kung kasabot ka nila sa ilang generation, you can employ necessary intervention nila nga ilang ma-impress ko ng change na ilang ikinanglan. Kung kasabot ka, kaya kung pasagad na kag-impose o sa kabutang nga nasa imong henerasyon, ilang impose din mo dito sa ilahan na lahi sila, will create og resistance. Kaya wanang ang uban resistant to change. So diyan na mo, kining henerasyon ron, Gen Z, paada ba taron, naman ta generation A, sunod sa generation A, beta. Kaya na, di kan sa millennial, Z, A, muna yung generation nga, di ka na maminag tulo agining.
Pero muhatag sila. Muhatag sila. You need to elevate the level of your thinking. Change the way you think and begin to see good result or positive change in life and in ministry. So, kung wala yung kausaban, imong pamaagi same yesterday, today, and forever,